Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho po sa Canada, sana po mapanood niyo buo ito ating video dahil talagang napakagandang opportunity ito kung kayo man ay mga high school graduate or kayo man ay may mga sapat na experience dito. So, ganun po mga guys, again, kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay mapanood ninyo all the way. And again, kung kayo man ay mga baguhan lang, sana po ay makusin i-like, i-subscribe. Huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron kong bagong upload dito nga sa ating channel. So, ganun po mga guys, again, sinasabi ko sa inyo, honestly, talagang ang Canada ngayon medyo pahirapan ng pagpasok dito dahil nga sa marami pang may mga LMIA na mga expired na, mga coming, I think this year, siguro mga 1 million pa daw yan na mga expired na yung mga LMIA nila. So, mapapauwi yung iba. Nakakalungkot nga, no? Dahil nga sa talagang sobrang dami na rin talaga ng Canada, no? Dahil dun sa international student. Subalit, huwag kayong mag-aalala dyan dahil ang pinaka-the best dito ay kung kayo man ay nagbalak na mag-apply sa Canada, I think sa ngayon para sa akin lang, maganda ay dumaan kayo sa mga agency. Okay? Subukan yung dumaan sa mga agency dahil sila ay may mga qualification or mga LMIA ready na para sa mga nagbalak na magtrabaho dito. No? Yun ang pinaka-the best. But again, sinasabi siya lagi na kung kayo man ay mag-apply sa Canada, wag po kayong magpadalos-dalos dyan na magbigay ng pera agad. No? Dahil marami ding gumagaya sa aking Facebook, nagme-message na sila si Noy Tibbs Vlog. Again, wala po akong hinihinging pera. Hindi po ako immigration consultant. Hindi po ako, wala po akong agency dito. No? Ako po isang vlogger lang. Ako po yung nagbibigay lang sa inyo ng mga idea kung paano mag-apply dito, saan kayo pwede mag-apply. No? Dahil makatulong man lang sa kapwa natin na gusto rin pumunta sa Canada, ako po yung masaya na kayo makarating dito. Okay? So again, sinasabi siya lagi na magbasa kayo, tingnan nyo. Kung kayo man ay may mga free time, subukan nyo magkuha ng mga NC2. No? NC2 sa welding, NC2 sa mga any training na kailangan ninyo. Dahil importante po yan na kayo ay may mga NC2, kayo ay mayroong mga English test exam na sa IELTS man or CELPIP, yan ang importante na sana mayroon na kayo yan para at least tuloy-tuloy ang inyong pag-apply. And again, dito naman sa pagdating sa mga experience, importante din na mayroon kayo sapat na experience. So kayo mag-apply dito dahil itong mga trabaho dito, dahil nga kompetisyon, hindi lang sa kagalingan ng inyong mga qualifications, sa inyong mga resume, importante din meron kayong sapat na experience. Okay? Kasi sinasabi na, magaling ako, alam ko yan. May experience ka ba? Wala. Yun ang problema. So, kaya nga sinasabi sa inyo, importante meron kayong mga sapat na experience, at least 5 years work experience, pwede na po yan, maganda na po yan. Ang inyong resume, ayusin niyo pagsulat para at least kayo ay talagang magkaroon ng ang employer or ang mga agency ay magkaroon sila ng, napagandang resume ito. Parang interesado akong kontakin to at gusto ko makausap. No? Importante catchy ang inyong mga resume. Okay? So again, tinuturo ko na sa inyo lahat na sana po ay kayo na mag-apply, kayo na ang sumubok na mag-apply dahil ito ay para sa inyo. No? Ako ay nagbabahagi lang sa aking mga nalalaman na baka naman ay makashare din ako sa inyo na subukan nyo yan kung baka pwede kayo mag-apply. Okay? So, again, huwag kayong mawalan ng pag-asa while waiting. Kung gusto man ninyo, subukan nyo muna mag-apply sa ibang lugar, sa ibang country. Total, bukas naman yung Europe, bukas naman yung Australia, bukas yung ibang country. Doon muna kayo mag-umpisa. Then, kung gusto ninyo, sa tingin ninyo, mag-open na si Canada for mag-hire ulit sila. Subukan mag-apply. While waiting lang naman. Di ba? So, but again, sinasabi sa inyo, itong ating pag-uusapan ngayon, napakaganda dahil legit agency. Kung kayo man ay may mga work experience at kayo man ay mga high school graduate lang, mayroon kayong mga NC2, mayroon kayong mga training,
subukan natin ito at panoorin natin. Okay? So, again guys, halika, tingnan natin yung kanilang website. So, kung pa man, sinasabi ko sa inyo, ito po ang kanilang ito po yung kanilang website. Ito pong IPAMS ay naghahanap ng industrial mechanic millwrights. So, again, ito po ay ang kategory po nito ay skilled trade and technical. Importante po yan. Kayo nga ay mag-apply dito sa Canada. Dapat kayo maging competitive. No? Importante po yan. And again, ito po ay mag-uumpisa nung bago lang talaga to July 7 hanggang October 5. So, again, subukan nyo to. Babae o lalaki hinahanap dito. Again, sinasabi sa inyo, ito reminder lang. Hindi magre-response ang agency kung talagang hindi magmamatch ang inyong mga requirements dahil kaya kasi sabi sa inyo, pag nagawa kayo ng resume, basahin nyo muna kung ano ba ang kinakailangan sa trabaho na to. No? Kung kayo man ay naghanap ng housekeeping, kayo man ay naghanap ng mga butcher or ito nga millwright or kayo man ay mga truck driver, subukan nyo munang magbasa muna and then sa tingin nyo, pwede kayo mag-apply ito, applyan nyo kagad. Okay? About this position, ito po ay construction millwright and industrial mechanic install, maintain, troubleshoot, overhaul, and repair stationary industrial machinery and mechanical equipment. Okay? So again, kung meron kayong mga sapat na experience dito, huwag kayong magdalawang isip mag-apply, apply na kayo kagad. Okay? So again, this unit a group includes industrial, textile, machinery, mechanic, and repairs. Construction millwright are employed by millwrighting contractor. Industrial mechanic are employed and manufacturing plants, utilities, and other industrial establishments. Apprentice are also included in this unit group. So again, kung kayo man ay mga nagbalak ng maging red seal din dito, apprentice, yun, ayusin nyo to. Okay? Itong apprentice na to para to sa red seal for sure. So ano ba ang mga qualification dito? Ito yung sinasabi sa inyo, no? A completion of secondary school and training courses or vocational program is usually required. So, again, kung kayo man ay mga vocational lang, kayo man ay mga high school graduate, subukan nyo itong applyan. Okay? Compilation of 3 to 4 years apprenticeship program, kung meron kayo niyan. Okay? Again, combination of over 5 years work experience. Sinasabi ko sa inyo, ang mag-apply ditong qualify lang kung kayo man ay mga 5 up years experience dahil yan ang kinakailangan ni IPAMS. No? Textile machinery mechanics hired from other industry may require additional training in textile process and experience as a textile manufacturing machinery operator. No? So again, napakagandang opportunity ito. Lalo na to, Red Seal endorsement. So itong Red Seal na to, importante yan dahil pag naka-Red Seal ka na dito sa Canada, medyo mas mataas ang sahod mo. Okay? Compare sa mga regular, mga empleyado lang na hindi ka, wala kang Red Seal na nakukuha, talagang iba ang salary mo. Okay? So yun ang pinaka-the best. Again, ito po yung task description. Marunong kayo magbasa ng mga blueprints, diagrams, and schematic drawings to determine work procedures. Okay? So again, sinasabi sa inyo, ang pagbasa ng plano ay para lang din niya nagbabasa ka ng plano, like sa bahay or something. You know, like, napakadali lang. Ang importante lang dito sa pagbabasa ng mga diagrams, kumuha ka ng mga diagrams ng mga air condition. Basahin mo yan dahil napakaganda rin yung example. No? Kung meron kayong mga air conditioning, ano bang mga mekanismo na kanyang connection dyan sa aircon. Okay? Install, align, dismantle, and move stationary industrial mechanic and mechanical equipment such as pumps, fan, tanks, conveyors, furnish, and generators according to layout plans using hand and power tools. So yun, importante yun. So again, lahat ng mga experience niyo, isulat niyo dyan, anong ginagawa niyo, anong mekanismo ang ginagamit niyo,
lahat ng mga tools na ginagamit nyo, sabihin nyo, marunong kayong yung mga power tools niyan, importante po yun. Operate hosting and lift device such as crane, jack, and tractors to position machinery and parts during the installation, setup, and repair of machinery. So, again, kung may mga basic kayo sa mga lifter, something, mga crane, yung mga jack lifter ba tawag nun, ilagay nyo din. Kasi malaking bagay din na kayo nga ay magsusulat sa inyong resume. Install and troubleshoot and maintain power transmission, vacuum, hydraulic, and pneumatic system, and programmable logic control. So, adjust machinery and repair or replace defective parts. Ano po ba ang additional information dito? Ito po ay construction millwright are mostly engaged in initial installation and industrial plant machinery and equipment, industrial mechanic, and more concerned with the post-installation maintenance and repair of machinery and equipment. Industrial mechanic and millwrights may be trained in a second trade such as pipe. Napakaganda ito. Pag nakakuha ka ng trade na to sa pipe fitting, napakaganda. And kung kayo man ay may mga idea or kaalaman sa pag-welding, importante isulat niyo dyan. Mga electrical maintenance, maganda, meron din ganyan. Kasi mga basic lang naman to. Subalit, kahit basic siya, importante na meron kayong alam. Red Seal endorsements allows for provincial mobility. Yan. Progress to supervisor position in possible with experience. So again, sinasabi sa inyo guys, mag-apply lang kayo dito at wag niyo pong mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters dahil napakarami po talaga nila na hindi natin alam na itong mga taong to ay talagang mga naghahanap lang to sila ng something para lang kayo ay mabudol nila. Okay? So again, sasabi sa inyo, importante na kayo magbasa. Tingnan ninyo kung kayo man ay may mga kaalaman sa mga trabaho na to, applyan ninyo kagad. Then kung wala man, medyo kulang pa ko yan. Sige lang, ante-ante lang. Puntahan nyo tong website ng iPumps. I-click-click nyo yan dahil meron niya silang mga posting na baka pwede kayo mag-apply. No? Again, sabi sa inyo, mag-apply lang kayo ng tama. Wala pong placement fee ang Canada. Hindi po nanghihingi ng placement fee ang Canada dahil pinagbawal po yan. Okay? So, again, wala at hindi po kayong pwedeng magbayad sa sino-sino man dyan na, sige, may mga pa-promise pa na punta kayo dito, bigyan nyo ako ng 100,000 o magkano 1,000 yan. Huwag kayong maniwala dyan. Okay? Huwag kayong magpabudol. Please lang. Dahil mahirap ang buhay ngayon. So, valid guys, sinasabi sa inyo, marami pa akong mga videos dito sa ating channel. Sana po yung nakapagbigay mo lang ito sa inyo ng mga idea na kung paano mag-apply at saan kayo pwede mag-apply. And again, kung hindi pa kayo napasubscribe, sana po ay makusin nyo i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron akong upload dito nga sa ating channel. At marami po akong mga videos dito na pwede nyo i-share sa inyong mga social media, sa inyong mga kaibigan na gusto rin at may mga experience. Subukan lang mag-apply dito. Malay mo, baka makarating din sila dito at magkita-kits tayo dito sa Calgary. Dito ako sa Calgary. So, ganun po guys. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunod subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tibbs. God bless and abundant.